Gandang tanghali po. Habang nananakbo tayo, mabahagi lang po ako. May bibigyan po ako mamaya, libre. Wala pong bayad na. Huwag po kayong matakot. Makinig lang po kayo. Hindi ko naman po kayo hihinga ng pera o buslo o sobre. Ano po, makinig lang po kayo. Mapalad po kasi yung nakikinig. Ano po, kaysa doon sa mga taong nagre-reject. Mas mapalad po yung nakikinig. Kasi kailangan pong maisakatuparan yung utos ng Diyos na magbahagi ng mabuting balita. Ano po? Kasi po nakasulat sa Biblia, sa Mateo 24:14, kailangan po lahat ang tao'y makarinig. Makarinig po. Makarinig na mahal ka ng Diyos. Si Jesus Christ pala ay isinilang sa mundo para maging tagapagligtas. So, hindi po religion na, makinig lang po kayo, mapalad po yung nakikinig. Sabi po, sa panahong ito, nagse-celebrate po ang mga tao ng, ano po, Pasko, ano? Subalit kung babasahin po natin ang Biblia, kahit balibalik na rin po natin ang Biblia, hindi po pala December 25 ang birthday ni Jesus. Hindi na po nakasulat. Kahit basahin nyo po, yung po palang December 25 ay naging tradisyon. Parang pinagkasunduan ng mga naunang panahon para yung araw ng 25 ay i-celebrate. Parang ganun po nangyari. Pero sabi sa Mateo 1:23, 1:21, 22, babasahin niyo po, nakasulat po doon, may isang babae na maglilihi at manganganak ito, magbubuntis ito, hindi dahil may asawa, kundi ito ay lulukuban ng kapangyarihan ng Diyos at magbubuntis. At yung magbubuntis na yun, walang iba kundi si Maria. Si Maria po yung sinasabi, di ba? Si Maria yung nanganak kay Jesus Christ. At hindi na po natala doon yung araw o taon ng kapanganakan ni Jesus. Bakit po? Inahanap kasi nung hari para ipapatay si Jesus Christ. Kaya po siya ay pinadala sa Ehipto. Kasi pinapapatay, kasi nga po si Jesus Christ, ang papangalan ni Maria, ni Joseph ay si Jesus Christ. At ang ibig sabihin ng Jesus Christ ay Savior, magliligtas po sa mga tao. Yun po pala ang dahilan kung bakit may John 3:16. Ang John 3:16 po ay buod ng Biblia. Kung may Bible po kayo ha. Nakalakay po, basahan nyo pag may Bible kayo pag-uwi ng bahay. Sabi po doon ay, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo ang kanyang bugtong na anak upang ang isang tao na maniwala, manampalataya, hindi mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung mabuting balita na sinasabi ko, na hindi po religion, na wala pong religion akong sinasabi. Yun po pala yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano po? Kaya po sabi ko, makinig lang po kayo at ang Diyos naman po ang nagliligtas, hindi po ako ha. Ako po ay tagapagsalita po. Ano? Kasi kung wala naman po magsasalita, paano po natin malalaman? Hindi ko naman po alam kung kayo nagbabasa ng Bible lahat. Ano po? Diba? Nagbabasa po ba kayo lahat ng Bible? Baka hindi. Kaya po nilagay sa Biblia na ikaw ay magbahagi, humayo ka sa jeep, sa lansangan, sa kalye, sa aeroplano, sa train, magbahagi ka. At yung makikinig, mapalad po yung nakikinig. Kasi po may mga tao po na nagagalit. Kasamaan loob, pag ipinabahagi na ko sila ng about Jesus, bakit kaya? Bakit nagagalit ang tao? Eh, binabahagi ko si Jesus. Si Jesus po ay Diyos at tagapagligtas. Meron po bang kagalit-galit doon? Meron po kasing time na nararanasan ko pag namimigay po ako ng ganito. Aba, ay nagagalit, sinisigawan ako. Meron po, naranasan ko po yun. Kaya po ako ay nagbibideo, hindi para kung ano, para kapag may tao na nanampal sa akin, alam ko na nando sa video. Hindi po para kung ano, hindi po ako dito nagmo-monetize ano. Ang layunin lamang po namin to do the will of God, to share the gospel, yung mabuting balita. Meron pa nga pong nagmumura sa amin eh. Bakit kaya kami nimumura nito? Eh, hindi naman kami nagmumura at sinasabi ko lang na mahal kayo ni Jesus.
May mga ganun pong instances, pero hindi po namin pinapatulan yun na. Kasi ang utos sa amin ng Diyos, ibahagi lamang. At kapag kayo nakinig, ay ang Diyos na ang bahala. Hindi ko naman kayo maliligtas. Kaya po yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya po hindi religion. Kahit ano pong religion, ay hindi po yung pinapakailman. Ang concern po namin ay marinig nyo na mahal po kayo ni Jesus. Ano? Mahal kayo ni Jesus Christ. Jesus Christ was born to die on the cross. He loved us so much. Lahat po hindi po namimili ang Diyos. Mayaman, mahirap, pulubi. Kahit sino ka pa man, mahal na mahal po tayo ng Diyos. At sa panahon ito, pasama ng pasama ang panahon. Kaya po kami nagdo-double time. Double time po ang ginagawa namin. Subalit si Satanas nagdo-double time din. Gawa siya ng gawa ng kasamaan. Tingnan niyo po yung sa Australia, ang daming namatay. Napanood niyo po sa Australia na nagbaril-baril. 16 yung nabaril. Sa Taiwan naman, nanghahabol ng saksak. Ang dami pong kaguluhan ngayon sa mundong ito. It's a sign na babalik ang Panginoon. Ano pa? Sunog. O katatapos ng sunog meron na naman, sa Malabon. Nasusunog. Bakit nasusunog pa? Hindi sunog dito sa Pilipinas. Baha. Lindol. Yun po ay nasa Bible, Mateo 24. Kaya ko po sinasabi, para alerto po kayo, para makapaghanda po tayo. Ano pong ihanda natin? Yung ating kaluluwa. Yung matanggap po natin, yung regalo ng Diyos na buhay, na walang hanggan. Ang ganda po na regalo ng Diyos. Pasamantala lang po tayo dito. Dati po, nung hindi pa po ako na born again, may nagbigay po sa akin ng ganito at tinanggap ko. At may nabasa po ako doon sa loob na kailangan ko manampalataya, kailangan kong tanggapin si Kristo, kailangan ko magsisi. Pinakinggan ko po yon. 2000 po yon. Sa ibang bansa. Kaya po ng pag-uwi ko, nagbabahagi na po ako ng itong pong ganito na babasahin. Tracts po ang tawag dito, galing po sa Bible. Kasi pag daladala naman namin yung Bible, baka tumakbo po kayo pagbibigyan. Kaya maliit na lang. Kasi yung iba po yung allergy. Pagbibigyan ng Bible, palad po ang may Bible sa tahanan, maniwala po kayo. Basahin niyo po yun na ano po ang pag-ibig ng Diyos. Kaunti lang po itong bahagi ko sa inyo kasi kailan lang. Basahin niyo po yung Bible. Sa Mateo, sa Lucas, sa Mark, sa John, pahayag, na andun po lahat kung paano po yung pag-ibig ng Diyos, kung bakit siya namatay sa cross. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos para sa lahat ay indescribable. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng indescribable? Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos sama sa atin. Yung mga anak niyo nga po, mahal na mahal niyo ni ayaw. Di lalo na ang Diyos sama sa pag-ibig na pinadala si Jesus. Para po. Kaya po tandaan niyo, ma'am, basahin niyo na po. Ang pinakamaganda po palang regalo ng Diyos Ama, yung si Yeso Cristo po pala yung regalo na dapat tanggapin natin. Kasi pag tinanggap natin si Jesus, siya po yung magdadala sa atin saan? Eternal life. Kaya po yun, hindi po kami nahihiya. Naranasan ko po tinatawanan ni Mama. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, yung nagmamak sa nangangaral. Sino ang minamak? Yung minamak na inaalipusta. Pero sabi doon, love. Kahit po kami ay murahin, still the love of God will give to them. Ganun po yun. Kasi si Jesus, iba nung pinako sa cross, pinalo ng tambok sa ulo, dinuraan, sinipa, tinadyakan. Kung nakikita, at yung ipinako po siya, ganun po kahaba yung sabi yung pako. Kung alam niyo po yun, kung may Christian po, kaya lang po binabagi namin doon sa mga hindi pa talaga nakakarinig. Kaya po salamat sa inyo. At 3 bagay lang po ang iwanan ko, malayo-layo pa naman. Kung gusto po natin na matanggap yung regalo, na si Jesus Christ po yung regalo, yung mga regalo po natin, pasamantala lang po pala yan, TV, cellphone, lahat ng mayroon po tayo pasamantala, hindi po pala natin madadala yan pag tayo ay namatay na. Dami pong namamatay ngayon. Kaya po, the only hope we have is to accept Jesus Christ. ABC, accept Jesus Christ. Buong puso po Gawin niyo po siyang Diyos ng buhay niyo. Manampalataya kayo sa believe in Christ, and C, confess we are sinners. Matatanggap niyo po yung regalo. Hindi po biro, totoo po yun. Naranasan ko po kasi.
Kaya from the year 2000 hanggang ngayon, ito po ang ginagawa ko. Sumasakay po ako sa jeep. Bagamat meron pong mga tao na nanghihingi ng pera, hindi po kami nanghingi. Kung meron po akong maibibigay, bibigyan ko po. Pag minsan, nagmi-ministry din po kami sa mga bata, pinapakain po namin sila. Why? To share the love of Jesus, diba? Christmas ngayon. Kahit hindi natin alam ang karawan. Pero ito yung isang way na mabahagi natin yung pag-ibig in action. Nang magpakain ka sa mga pulubi, mamigay, sa kawawa, sa balo, sa walang magulang, napakadakila po pala nun. Ano po? So, kaya po, salamat sa pakikinig nyo. Yung gusto po, sinong gusto? Babasahin anak, mananalangin na ako. Ilan lang po yan. Okay, wala na po. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Hindi ka madamot. Dahil namatay ka para sa lahat, isinilang ka. Pagpalain po ang mga tao, ingatan mo sila. Katanggap po nila yung regalo na si Jesus Christ. Pagpalain po ang passenger, ingatan, pagpalain po ang mga tumanggap ng iyong babasahin, anuman po ang punta nila. Isang araw, yung kaligtasan po, yung buhay na walang hanggan, matanggap nila kasi yun po ang pinakadakila. Pagdating ng panahon, kami isasama mo sa langit. Thank you po. I-bless mo na po ang mga tao. At yung narinig po nila, i-bless mo sa puso nila. Napakahalagang mahalaga na marinig nila na mahal sila ni Jesus. Kaya ipinanganak, subalit namatay para sa amin. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Maingay na. May dalawa pa po. Sino pong gusto? Salamat. Wala na po. Sige, salamat po. Lord, thank you so much. We love you, Lord. Salamat sa pag-ibig mo para sa lahat. Jesus name we pray. Amen. Salamat po. Isa na pala yung aking dadaling sa Quezon. Thank you po sa pakikinig, ha. Lagi niyo pong tandaan, anuman po ang mangyari sa pagdating ng panahon. Kasi po doon, sabi sa Mateo, magtataghirap. Basahin niyo po yung Mateo 24. Tagutom, taghirap, kahirapan. Darating pa po yung magkakaroon po ng tatak ng halimaw, na mark of the beast. Pag hindi ka natatakan sa noo, sa braso, hindi ka makakalabas, hindi ka makakabili, makakapagtrabaho. Napapanood niyo po yun sa UK, yung nagmamandatory sila na nag-ano po sila, yung namumuno doon ay mandatory ang digital. Ayaw na ayaw nila. Why? Control po kasi yon. Nawa po hindi po natin maranasan na tayo ay kontrolin. Kasi palapit po tayo sa one world government, one world currency, and one world religion. Be aware po. Ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo. At para na po. Ano po kayo ng Biblia, magkuha ng copy para po magbasa pa kayo, ha. Salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless po. And okay na po. To God be the glory.